spoiler, no? They have to settle the leadership question early on. And as soon as that is settled, then they can proceed with the planning, how to go about the impeachment. But again, the result of the elections are very telling, no? To my mind, the people is saying that, hey, we'd like to know the truth. So whether they like it or not, they have to go through the impeachment. Mangyayari yan. Yung impeachment court. Sure yan. Constitutional process yan eh. Wala nang if-if dyan. The impeachment court will happen. Pero yung conviction kay Sara, yun ang if. Oh. Kasi mga kababayan, kung titignan natin tong listahan na to, kapag nagbotohan to, yung mga yan, natanggalin si Chis Escudero, meron ka ng 12. Matik. The earlier we get to accept it, the faster we can move on and the better we can deal with the political landscape dito sa Pilipinas. Di ba? Daming sinabi. Game, kwentuhan na tayo guys. Pag-usapan na natin itong ating topic. Oh, apparently, tinatrabaho na ngayon si Chis Escudero. At ito ay para masiguro na may control ang mga DDS sa nararating na paparating pa lang na impeachment. Gusto nilang isusureball nila yung panalo ni Sara Duterte guys sa darating na July. Oh, kasi yun ang nila eh. Target nilang umpisa yung July 20 something if I'm not mistaken. Again, mga kababayan, ito kasi yung gusto nilang gawin ngayon. Gusto nilang masiguro na kanila yung boto laban sa impeachment. Ito yung kwento. Okay, panoorin natin itong video na to. I mean, when you talk about the current slot, no? Sama na natin yung mga bagong halal. Hindi ka makasigurado sa marami sa kanila. And I say this even about, those who are part of the president's slate, who are also once allied with the Dutertes. That's right. So, actually medyo tricky pa yung Senate presidency dyan eh. No? And there were reports and we've heard some reactions and many negative reactions of the possibility of changing the Senate leadership. No? So that's going to be quite critical. Yun, mga kababayan. Meron daw mga kwento-kwento na pinag-uusapan na raw kung paano ikukudeta si Chis Escudero. This is not the first time this happened. And by the way, if anything, mga kababayan pala, this election has proven yung surveys are not as reliable as we think it is. Oh, it's not as reliable. Nagulat tayo sa biglang pagpasok ni Marcoleta, ni Bam Aquino, at saka ni Kiko Pangilinan. Nagulat tayo dun eh. And sila po, mga kababayan, wala po sa survey. Hindi ho sila umabot sa magic circle. Hindi sila pumasok sa within the realm of the 11 to 15. So, if anything, mga kababayan, these elections, it also proves that the surveys conducted and the surveys that will be conducted moving forward are not as reliable. So, sa election survey lang ba mag-a-apply yun? Hindi lang ho. Yan din po ay mag-a-apply pati doon sa trust and approval ratings. Kung nagkamali ang survey dito sa election, the possibility na mali rin sila sa trust at sa approval ratings ay mataas din. Kamali nga sila eh. So ayun na nga. Momentum right now is with the Duterte. Pero ito kasi yung matindi. You can only sustain the momentum for so long. Hanggang kailan masusustain yung momentum? Hindi habang buhay kaya mong isustain yung ganong klaseng emosyon eh. One of these days, mapapagod din ang tao, isip, tapos marirealize nila, ay putik, ginamit lang ako ng mga Duterte. O, yung mga bumoto kay Bongo, yung mga bumoto kay Marcoleta, one of these days, pag nagkalat na sa Senado yan, magsisisi sila. For sure. So, abangan natin yun. Tapos, yan na nating sabihin sa kanila na we told you so. Hindi pa nga tayo natatapos sa 2025 elections, 2028 na pinag-uusapan natin, di ba? That's in the mindset of every political creature. Pag nagsasalita.
andyan na yan eh. Yeah. So will it affect them? What are you seeing? Will it affect the senator judges? What are you seeing? Well, we'll see. Tingnan natin. Kasi ngayon, mas diverse na nga. Halo-halo na yung members ng Senate ngayon na boboto dyan. And then, sabi nga ni Professor Tayo, there were talks then to change the leadership in the Senate. So actually, we're not even sure if they're gonna convene. But it seems like ngayon, since mas marami ng opposition, actually pabor yan sa Marcos administration na magkaroon ng strategic alliance. So baka matuloy. We'll see. And syempre, titingnan din natin yung public opinion coming into itong after the elections kung sinusuportahan pa yan ng tao. Ano? After the elections. Baka matuloy, Professor. Is it still a question of if and not when? Mangyayari yan. Yung impeachment court. Sure yan. Constitutional process yan eh. Wala nang if-if dyan. The impeachment court will happen. Pero yung conviction kay Sara, yun ang if. Oh. Spoiler, no? They have to settle the leadership Yun. question early on. And as soon as that is settled, then they can proceed with the planning, how to go about the impeachment. But again, the result of the elections are very telling, no? To my mind, the people is saying that, hey, we'd like to know the truth. So whether they like it or not, they have to go through the impeachment. Number one, sinabi niya na merong kwento-kwento na nagaganap, na meron talagang kwento-kwento na umiikot na papalitan. Maaring magkudeta at palitan si Chis Escudero. Not for any good reason, but primarily, mga kababayan, para siya ay mawalan ng pangil pagdating sa impeachment. So, yun ang problema ngayon dyan. Kasi mga kababayan, kung titignan natin tong listahan na to, kapag nagbotohan to, yung mga yan, natanggalin si Chis Escudero, meron ka ng 12. Matik. Bago ka makapagpatanggal ng Senate President o magpalit ng Senate President, kailangan pumirma yung majority. So, baka magkaroon ng tawag nilang stalemate. Sa ngayon. Kasi, syempre, yung opinion ng ang mga magiging mabigat na opinion dyan, alam nyo kung kanino? Dito, kay Ping Lacson, tsaka kay Tito Soto. Yan, mga mabibigat na opinion yan. Kasi matagal na sila eh. As in, mga senior na yan eh. Si Risa Contiveros, magiging mabigat din yan. Si Migs, maaaring pumayag yan sa pagpapalit ng Senate President. Pero, alam nyo na, syempre, gante-gante. Gante-gante rin pag may time. Tingnan natin kung matutuloy nga yung pagpapatalsik kay Chis Escudero bilang Senate President. But right now, ako personally hindi ko pa nakikita mangyayari yun. Ito lang masasabi ko. Etong impeachment will be, dito natin susukatin ngayon ang mga senador na pumasok. Pati yung mga nasa, nakaupo. Dito ngayon natin sila susukatin sa impeachment na to. Alamin natin mga kababayan, yung kanilang mettle at ang kanilang principles. Malalaman talaga natin kung ang pinaglalaban nila ay ang interes ng bansa o ang interes ng kanilang politika.